Oh, andyan pala kayo. Welcome sa ating bahay. Let's go, my dudes. So marami sa inyong nagre-request na i-review ko ang sarili kong bahay. So dahil na peer pressure nyo ako, eto na, i-review na natin ang sarili kong bahay and isa sa mga pinakauna kong projects as an architect. So samahan nyo ako at tignan natin kung papasa ba sa mata ng isang arkitekto ang sarili niyang bahay. So yung pinakagusto kong part na ginawa ko dito sa bahay namin is itong driveway dito. So kung mapapansin nyo, yung driveway namin is combination siya ng Bermuda grass plus pavers. So may ipis. Okay. So NANI? So yung purpose nito is para pwede pang parkan itong part na to. Kasi pag pure Bermuda grass mo yan, ang mangyayari pag nadaanan ng kotse yung Bermuda grass, mamamatay and magpuputik din siya pag naulanan. So yun, good compromise between a full lawn and a parking spot. Tapos ayoko naman gawing pure cement parking spot to kasi kung mainit tapos yung nagre-reflect na light pupunta sa bahay, iinit din sa loob ng bahay yung effect nun. So kung titingnan natin yung harap ng bahay, makikita nyo na pag tinignan nyo sa side view, medyo flat lang yan. So isa sa mga techniques na ginawa ko para hindi siya magmukhang flat masyado is naglagay ako ng iba-ibang material na very contrasting yung color. So dito sa part na to, nagkabit ako ng marble ashlar. And then dito sa mga parts na to, nagkabit ako ng wood tiles. So ang effect ng meron kang dark wood tiles tsaka merong light sa tabi niya is may emphasize yung nakalubog na dark wood tiles tapos parang mas uusle yung itsura nitong white marble ashlar natin. So punta tayo doon, my dudes. So andito na tayo sa walkway papunta sa second floor. So mamaya na natin pupuntahan yung second floor pagkatapos natin sa first floor. Gusto ko lang sana i-discuss itong part na to kung saan tinambulan ko itong mga pipes na galing sa second floor. Papatubuan ko pa siya ng mas maraming vines para mas lalong hindi nakita yung sa loob niyan. So kung titignan nyo dito, meron ulit yung pipes na tinakpan ko nitong wire mesh na to. So yung purpose nito is patutubuan ko sana ulit siya ng vines pero di ko pa natataniman ng vines. Or lalagyan ko siya ng succulents sa likod and ganito dapat yung magiging itsura niya. Okay, and with that, I guess, pasok na tayo sa first floor. Alright, my dude, so kung mapapansin nyo sa labas, itong salamin na to is mukha siyang mirror and then pagdating natin sa loob, kita na natin yung sa labas. So isa yung patibong sa mga future akyat bahay. Actually, ang tawag sa salamin na ito is reflective glass. So, ang reflective glass is para lang siyang mumurahin na one-way mirror. So, ang difference lang niya between a one-way mirror is pag madilim na sa labas, tas dito sa loob naka-on lahat ng ilaw, kita ka na ng tao sa labas. So, let us move on dito sa part na to ng bahay. So, kung makikita nyo, napakaraming wires na nakalabas. Fastly yan, bakit ganito? So, actually, ang balak ko dito is yung wires dadaan lang sa loob ng cabinet na ito. And then, magkakaroon ng butas sa likod nitong router, tas doon nalalabas yung wires. Yun lang, hindi ko pa napapadrill. So, yun yung future na bala ko gawin. So, yun, pinatambulan ko lang itong area na to. And then, meron tayong cabinet door. Pag natapos na yun, nakasara na to and hindi nyo na makikita yung wires. So, big brain! Okay, so itong bahay na to, supposedly, open plan siya. Yun nga lang, nagbago yung plan at nag-decide kami na gawin na tong transient house. That is why parang medyo masikip dito sa living room and then hindi ganun kaluwang tignan. So yung original plan lang dito is dapat one room lang dyan, garage, and then itong area na to, parang ito na yung buong living space. So ganito dapat yung kinalabasan na 3D nun. So dito mapapansin nyo, meron parang weird na malaking wall. So ang reason bakit meron tayong wall na ganito kalaki is because tulad ng sabi ko kanina, dapat transient house to. So kung nakulangan sila ng tutulugan, pwede sila dito.
One pair of pants later. And bam! There you go. Extra bed space, my dude. So, ano ko bababa? That was a bad idea, my dudes. Wait, cut mo na. Alright, my dudes, after 10 years of going down that area, proceed na tayo dito sa unang kwarto natin. So, tulad nga ng sinabi ko kanina, kung mapapansin nyo, merong malaking part dito. So, ang purpose niya is partition lang dapat itong part na to. So, kung titignan nyo, meron tayong cabinet dito. So, dahil nga ginawa naming transient house to, ginawa kong temporary partition lang to na pwede siya maalis anytime na gusto na namin siya i-convert back dun sa residential lang siya. So, ito, alisin lang to, then babaklasin to. And then itong door na pinakabit ko is PVC flush door lang siya. So PVC kasi plastic lang siya and magaan siya para hindi na kailangan dagdagan ng additional structural element dito. Ang pinaka-favorite na bagay ko sa kwarto na to is itong full glass window na to kung saan may langaw pa doon. So, hindi ko alam ba't yung mga langaw, alam nila pumasok pero pag binuksan mo na hindi na nila alam lumabas. So yung kagandahan ng full glass window na to is maraming natural light dito sa room na to. And one advice ko pag balak nyo magpalagay ng full glass window is ilocate nyo siya sa north side ng bahay para hindi directly papasok yung sunlight. Kasi sa Philippines, ang sunlight natin is mostly nandun sa southwest side. So dadaan yung sun dun sa south. And then yung mga windows nyo na exposed dun, yun ang magkakaroon ng full day sun. Yan na ang ating kwarto. Let us move on sa kitchen and dining. What the? Andito na tayo. Ano yun? Masakit tuloy ng tiyan ko. Anyway, andito na tayo sa dining area / kitchen area natin, my dude. So, dito kung titignan nyo, ang nilagay namin na dining set dito is 8-person seater na dining set. Moving on from the dining area, punta na tayo dito sa ating kitchen space. Material na ginamit namin para dito sa kitchen countertop is quartz siya. So, ang kagandahan ng quartz, if i-compare nyo sa granite, is very low maintenance ang quartz. So, one thing to keep in mind pag magde-design kayo ng kitchen is yung flow ng kitchen nyo. So, kung magpapadesign kayo ng kitchen, imagine nyo yung sarili nyo na ginagamit nyo yung kitchen. So, kunyari, magluluto tayo ng pork chop. Dito tayo muna sa ref. Boom. Buksan nyo. Kunin nyo yung pork chop nyo. Bam! Chopin nyo yung pork chop kasi hindi yun pork chop pag hindi siya Okay. And then after nyo siya i-prepare dito, pupunta kayo dito. Siguro maghuhugas kayo ng kamay. Hugasan nyo yung mga ano bang nilalagay sa pork chop. Meron bang pechay yun? Hugasan nyo yung pechay, yung onions, ganun. And then magmula dyan, kunin nyo yung pork chop. Dito, prepare nyo ulit yung mga vegetables. And then, bam! Iluto nyo na dito. And then, pag tapos na kayo dyan, dali nyo na. So, kunyari may pork chop na tayo, my dudes. Bam! Ikalat nyo yung pork chop sa inyong dining table. So, ayun. Ganun lang pag magpapadesign kayo ng kitchen area na merong dining area sa tabi niya. Let us move on sa pangalawang kwarto dito sa bahay natin. Sa mga subscribers ko dun sa una kong channel, baka familiar sa inyo itong kwarto na to. Flashback. From the door, all the way around the room. End of flashback. So kung gusto nyo makita itsura nito nung dito pa ako nakatira, meron akong room tour dun sa isa kong channel. Lalagay ko yung link dito or somewhere dito. Panoorin nyo lang, madudes. Okay, so itong kwarto na to, ito yung kwarto ko noon bago kami lumipat. So, hindi na kami actually nakatira dito sa bahay na to. Double deck yung ginawa kong solution para mapaluwang tong kwarto na to dahil masikip lang tong kwarto na to. So, kung susukatin nyo sa arm's length is ganyan. 1.5 liyan haba lang siya by sabihin natin mga tatlong liyan. So, yun, 1.5 lians by 3 liyan. That is a new, tatawanan ako ng cameraman ko. That is a new measurement system. So, yung tangkad niya, mga siguro 1.5 liyan heights lang siya.
And then dun sa area na yun is meron tayong medyo mataas na ceiling. And then, one guideline pag magdi-design kayo ng double deck is dapat pag nakaupo yung tao dito sa double deck, hindi siya mauuntog dun sa ceiling. So, yun yung one rule of thumb ko pag gusto nyo mag-design ng double deck. And the same goes pag nandun ka nakaupo sa baba, dapat hindi mauuntog dito. So, just in case, you know, natutulog ka, tapos narinig mo yung taho. Yan, di ka mauuntog pag nakarinig ka ng taho. Dito na tayo. Okay, so bago tayo makapasok dito sa room na to is meron tayong common CR dito na shared between this room and yung kwarto ko doon. So, ayan, common CR. And one mistake na nagawa ko sa CR na to is yung tempered glass, ginamitan ko nung cheap na Scotch-Brite. So, hindi pala lahat ng Scotch-Brite ay pinanganak na equal. Ginamitan ko siya ng Scotch-Brite and nagkaroon siya ng mga microgas-gas. So, yun, madudes, huwag nyo gagawin yun. So, dito naman sa kwarto na to, normal kwarto lang siya. So, para ma-utilize yung dead space sa ilalim ng stairs, ginawan ko na siya ng built-in cabinetry. And then, pag tinignan natin sa kabilang kwarto, meron ding built-in cabinetry sa ilalim ng stairs. Let us move on sa next na kwarto. So, supposedly itong floor na to is open plan lang siya. So, kung kakatukin natin itong pader, hardy flex lang yung partition na yan. So, yun, sa bahay na to gumamit kami ng tatlong klaseng pader. Itong hardy flex partition for the temporary walls na balang araw pwede naming baklasin. And then, meron kaming mga cement walls. Ayun, kahit anong katok mo, very solid yung tunog niya. So, pure cement yan na buhos, hindi siya concrete hollow blocks or CHB. And then yung third wall type na mahanap natin dito sa bahay na to is yung tinatawag nilang M2 panel or some people call it SW panel. Pero basically, styrofoam wall panel siya na mayroong nakakabit na wire mesh. So yung advantage nun is mas mabilis siyang mapapatayo if i-compare mo siya sa hollow blocks or dun sa pure na buhos na cement. So with that being said, let us proceed dito sa master bedroom na ito. So ito, yan na yung master bedroom natin. Meron tayong window doon overlooking dun sa walkway dyan sa harap. And then dito meron tayong door kung saan pag binuksan nyo, babalik na tayo dun sa harap. Itong master bedroom na to, meron siyang sariling in-suite toilet and bathroom niya. And then, meron din siyang walk-in closet dito sa area na to. Then, ako-close natin yung door kasi tulad nga ng sabi ko kanina, itong bahay na to is kinonvert na namin sa transient house. So, just in case itong room lang na ito yung rent, pwede lang namin i-close yung door na to and then yung access nila is from that area right there. Wala na yata akong na-miss. So, I guess, yun na yung lahat ng areas dito sa first floor ng bahay natin. Let us move on to our second floor. So, dito sa second floor, itong area na to, tinatawag kong lobby, kung saan yung mga guests ng transient houses is pwede silang tumambay dito. So, yan, meron tayong seating area dito. And then, magmula dito, meron na silang access to the different rooms. So, yung pinaka-favorite part ko dito, sa buong lobby area na to, is itong ginawa kong mga numbers per room. So kung titignan nyo itong number na to, pag tinignan nyo sa ilalim, meron pang worded number. There you go. Pag in-off natin, hindi kita. Then bam, meron tayong worded numbers. And then another favorite part ko dito is itong tinatawag ko na Instagram wall. So, bakit Instagram wall ang tawag mo dyan, Lian? So, yung purpose ko nung dinesign ko tong wall na to is dapat very Instagrammable siya para pag pinost nung tao sa Instagram, parang free advertisement na rin siya for this transient house. So, let us proceed to unit number 2 kasi ang unit number 1 natin is yung third floor nitong bahay na to. Okay, so andito na tayo sa unit number 2. So, ito yung pinakamalaking unit dito sa second floor natin. So, kung titignan nyo, meron tayong king-sized bed dito. And then dito naman sa area na to, meron tayong parang
living space kung saan pwede sila manood at kumain. And then here we have the in-suite toilet and bathroom. So there you go. Okay, so kung gusto nyo makakita ng comprehensive na tour sa kwarto na to, meron ulit akong ginawa na video for that dito sa channel ko. So click nyo ulit dito. Let us move on sa ibang mga kwarto, my dudes. Okay, so ito na ang unit number 3 natin. And you know, very normal room lang siya. Mas maliit siya dun sa ating unit number 2. And meron din siyang in-suite toilet and bathroom. Okay, my dudes, dito na tayo sa room 4. So ito, ang ating room 4. Bam! There you go. And moving on, dito na tayo sa in-suite toilet and bathroom. So ito yung pinaka-favorite design ko ng in-suite toilet and bathroom sa buong house na to. Dahil meron tayong white tiles and then nilagyan ko lang siya ng wood accent tile dito. And then yung wood accent tile natin, tumuloy siya hanggang sa ceiling. Yun. So kung titignan nyo yung ceiling na yan, hindi na ceramic tile ang ginamit namin dyan. PVC wood tile na yung ginamit namin dyan para magaang and madali lang siyang maididikit sa ating ceiling. Yung unit number 5 natin is halos kaparehas lang siya ng unit number 4. So mirror image lang siya or binaliktad lang yung unit number 4. So ganun yung itsura ng unit number 5. Taas na tayo sa pinaka-favorite na lugar ko dito sa buong bahay na to, which is the 3rd floor. Alright, my dudes, so andito na tayo sa 3rd floor. And yung unang bagay na bubungad sa atin dito sa 3rd floor is itong living area dito, which is very maaliwalas tignan dahil naglagay ulit ako ng isang malaking window dito sa area na to. And north facing itong window na to. Para yung papasok na ilaw dyan is indirect sunlight lang na nag-reflect siya dun sa cloud sa malayo or dun sa environment sa labas. Let us move on dito sa dinette/kitchenette area natin. Ginagawa mo. Okay, so ganun mag-b-roll, madusis dapat naka-osli yung puwet niya, tapos meron kayong counterbalance foot na ganyan, tapos para smooth. Yun. Parang nagzumba lang kayo. So one way para mapaluwang yung itsura ng area na to is ginawa kong glass yung table para see-through pa rin siya, kita nyo pa rin yung the rest of the area. So yung layout ng kitchen na ito is L-shaped kitchen and again gumamit tayo ng quartz countertop. So isa na naman sa favorite features ko dito is itong underglow lighting natin dito sa ating cupboards. Dito na tayo sa bedrooms. So before we enter the bedrooms, meron na tayong common CR na naman dito. So there you go, common CR. And then after the common CR, dito na tayo sa isang bedroom. Bam! So normal room lang siya, nothing really special. So yung difference lang ng room na to dun sa mga room sa baba is meron siyang sarili niyang balcony. So dito, sa area na to, akala nyo bintana yun? No, 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 it's a secret door. Okay, so there you go. Bam! I am super overexposed, my dudes. Naglagay lang ako ng planters dito para hindi siya masyado boring tignan and para naman meron tayong exposure sa nature. So yan, meron tayong plant box dyan. And then again, meron tayong plant box dito. Unfortunately, yung bougainvillea dito na nilagay ko is parang di pa siya nagbibinata. Ayaw pa niyang mag-flower. So let us proceed dun sa second room dito sa 3rd floor natin. So yung first room natin and yung second room natin is connected via this balcony area na yan. So kung meron tayong access doon papunta sa balcony, meron ding access yung ating second room. So let us go inside, my dudes. Dito na tayo sa second room natin. So itong second room na to, yung difference lang niya with the first room is meron tayong in-suite toilet and bathroom dito. That is all the areas dito sa ating 3rd floor. Let us proceed to the 4th floor with the infinity ceiling, my dudes. Let's go! 1001, 1002. Oh, andyan pala kayo. Nag-house tour pala tayo. Napa-exercise ako doon. Anyway, my dudes, dito na tayo sa ating 4th floor. And tulad nga ng sabi ko, meron tayong infinite ceiling! So yun, ito yung roof deck natin kung saan pwede tayong magsampay dahil itong area na to is meron siyang whole day's worth of sunlight. At ayun na, mga dudes, natutusta na ako dito at mamaya magmukha na akong barbecue. Balik na tayo sa baba. Okay, so isang bagay na napansin ko na na-miss ni Past Lian at hindi to papasa sa mata ng isang arkitekto ay itong part na to. Ayan, so kung titignan nyo dyan sa taas na yan is parang meron tayong ginawang tulay at entrance ng mga langgam. So ang nangyari dyan is nagpakabit kami ng second na internet provider. So meron kaming Puluduto and then meron kaming Converge
So, dito dumaan yung converge. So, hindi na foresee ni Past Lian na dapat pala naglagay ako ng mga abang. So, yun yung one thing na titignan nyo rin pag magpapadesign. Bakit tinatawanan ng cameraman ko yung tawag ko sa isang service provider? Puludutan naman talaga yung tawag. Laway. Okay, anyway, back to the topic. So, pag magpapadesign kayo ng bahay is make sure na papalagyan nyo siya ng abang for such things tulad ng additional internet kasi who knows, baka kailanganin nyo ng dalawang internet provider. So, ang nangyari dyan is dyan ko na lang pinadaan, saka siya papasok dito sa ating utility cabinet kung saan nakalagay ang kung ano-anong internet stuff natin. So, just in case no choice na kayo at kailangan nyo talagang padaanin dyan sa bintana ang inyong internet, palagyan nyo na lang ng silicone sealant dun sa butas. So, sa labas, pinalagyan ko ng silicone sealant para hindi tayo atakihin ng mga langgam. And I guess yun na lahat ng areas ng bahay na ito. So one thing to learn from this video is that every time na magkakamali kayo, kailangan nyo lang tanggipin yun at i-criticize nyo ang sarili nyo. So hindi masama ang magkamali as long as you learn from your mistakes. So kung nakikinig ka man sa akin, Past Lian, ayusin mo yun ha. Anyway, I guess that is the end of the video. So please click the like button and subscribe na rin kayo and pagkarate kick na rin yung ating notification bell para hindi kayo maluslos tulad ng nangyari lang sa akin ngayon. Hanggang sa susunod na kabanata mga bata, pakinapit na lang yung camera. Flying peace!